Nakakalokang Thursday nga naman talaga ang pagsasamahan natin ngayong October 9. We're back! Yes, we're back. It's been a while. You're back to Bekla. Wow. Diba? At glowing sa ganda ang ating Thursday nga ngayon, lalo na pagkasama ang MB Barkada. Mayat niya. Mayat nga talaga. Yes, thank diba? you sa'yo. Wow, oo nga, dahil Marami sa'yo. dahil sa'yo. Puso'y ibig. Dahil sa'yo. Yun, di ba? Akala ko yung para sa'yo. Iba yan, sige. Go. Para sa'yo ang laban na to. Iba yun. Hindi na alam tuloy yung hindi na alam yung nangyayari. tono. Nakakaloka. Kamusta kayo mga ka-MB? Nako, mag-shoutout naman kayo dyan sa ating comment section ngayon sa ating Facebook Live sa Regional News Group RNG Luzon. You can comment anything you like there. And then we can shout it out. Anything there kahit as well. Kahit saan man kayo, kahit nasa ano pa kayo, Mindanao, I guess, may mga or nanonood even din naman all sa the atin, other countries of the world. Oo. Diba? Sa Canada, meron nga nanonood sa atin dyan. Ito ang tuwa sila sa laging banat mo daw. Ay, totoo ba? Mga taga-Canada? How are you, Canada? How's the snow there, Canada? Wala pang snow. Uy, pero may part doon na nag-i-snow pa rin. Oo, sa northern ata. Yes. How's the northern Canada? Ayun. Are you want me to there? Just, wow. O baka gusto nyo kaming dalhin dyan. Sana, Oo, para mag-show lang kami. Wow! Grabe naman. Sponsor, please, sponsor. Oo nga, pero grabe. Na-miss ko ang stage. Na-miss ko ang Kamusta ang Thursday mo so far? Eto, problema, wala nang pera. Ay, Ngayon totoo pa lang, yan. gumagapang na, meron pang ilang araw. Halos parang isang linggo pa kung tutuusin. Kasi Tuesday, Friday, Wednesday. Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday. Wednesday. Almost 1 week. 1 week pa tayo. So, may uutangan ka pa para sa 6 na araw mo para mabuhay ka sa mundo. Wala na akong uutangan. Nautangan ko na lahat. Ako meron pa naman, tumaas ulit yung G-credit ko. Nautangan na. At least, di ba, meron ka pang way. At saka merong tumulong sa akin. Ba? Si Rudniel. Oo, siya ang nagbigay ng pamasahe ko. Kasama ko, Pauwi pa ako. Galing ka rin palang Pangasinan kahapon. Yes, I've been to Mapandan. And then I also went to Calasiu. Calasiu for the Faces of Calasiu. Uy, congratulations sa mga nanalo dyan sa Faces of Calasiu. Ay, nakita ko yun kahapon. Yes, at saka si Mayor Patrick. Ang kanyang 100 days ay kahapon din niya ginanap. Before yung saysay ng Calasiao. Yung parang kwento ni yung katabi nung munisipyo, yung San Pedro, may pangalan sila doon Tesoro? Yun. Yes, tama. Yun, yung mini chapel doon, yung kwento, yung saysay ni Calasiao, sabi niya. Ang ganda, ang galing ng production ng Calasiu. Totoo. Oo. Pili ko nga nag-enjoy ka Yes, congratulations Ma'am Tammy, ang tourism officer ng bayan ng Calasiao. Oo, sana Kailan ka kakanta dito, madam? Akala ko na plano na yan. Ewan ko ba sa kanya? Tinatamad yata. Tinatamad siya. Pero at least wala ka bang dalang puto? Ha? Walang dalang puto? Hindi ako nagpuputo. That's right. Wow. Yeah, carbs. Pero for us. Mata-mata na lang ako. Alam mo, tingin-tingin na lang ako sa mga stalls doon. Ang dami talaga, no? Hindi ka natitem kahit minamata-mata mo lang. Talaga. Tapos pagkagaling namin ng Calasiu, nadaan pa kaming Ordaneta. Nag-antay kami ng bus papunta sa Pazaruyo. Diba? Mantakin mo yun. In just 2 days, naka-4 akong bayan. Ay, hindi. Nagmanawag din pala ako. Kasi from Manawag, nag-tricycle pa ako papuntang Mapandan. Ay, ako mag-commute dyan sa Pangasinan. Talagang kamag-anak atak. Taga dyan talaga ako. Pinanganak talaga ako dyan before. Talaga. Nawala ka lang, nayanod ka. Tsaka, tignan mo lang naman kasi, kailangan lang talaga ng mata. Yes, exactly. Kapag napunta ka dyan, para hindi ka mawala. Speaking of mata, mga ka-MB, mata pa lang, palaban na. Hindi ko na nakikita, 4 pa yung mata ko. Iba't ibang eyeliner looks. Uy, gusto ko to. Para sa pangmalakasang confidence. Alamin natin yan dito sa Girl Things.
Mga iba't ibang shapes ng ating eyeliner. 8 looks, 8 moods. Iba-iba ang mood, iba-iba rin ang eyeliner. Let's break it down. Fast, fierce, and fab. Una, basic. Go-to for everyday. Simple, no wing, just to define the eyes. Perfect kung gusto mo lang magmukhang gising. Pangalawa, classic wing. Timeless and elegant. Wing sa dulo, pero not too loud. Pang-office or date night. Pangatlo, double wing. Dalawang wing, double impact. Adds drama, lalo na kung gusto mong mas stand out. Pang-apat, pin-up. Bold upper line with a wing, inspired by retro beauty. Think vintage vibes and curved lashes. Pang-lima, graphic. Pang-artsy o pang-rampa. Sharp, structured, at experimental. Hindi ito pang shy type ha. Pang-anim, reverse. Binaligtad ang rules. Focus sa lower lashes. Chill, pero mysterious. Pang-pito, foxy. Lifted and sleek. Elongates the eye. Parang cat eye, pero softer at sexier. Pang-walo, bold. Puno ang buong lid. Dark, loud, and confident. Perfect sa mga gabing kailangan mo mag-stand out. One face, 8 moods. Sa dulo, eyeliner man yan na wing, bold, o barely there, ang mahalaga, kontrolado mo. Your look, your rules, your power. Walang tama o mali sa forma ng eyeliner. Basta ikaw ang may diskarte, panalo ka kasi sa makeup, style mo ang bida. So, alin sa 8 looks ang mood mo today? Ang mood ko talaga, isa lang ang eyeliner ko na gumagana eh. Oo. Bold. Bold lang. Bold. Kung talagang full makeup ako, dapat bold ang eyeliner ko kasi yung talukap kasi niya. At saka, di ba minsan nagdo-double lining ka? Yeah, so nakadepende kasi siya talaga. Pero for everyday look, nakadepende din naman kasi sa eye shape nyo yan eh. Oo, exactly. Parang ako, magkaiba ang atake ng eyeliner ko sa left, iba din sa right kasi mas mababa yung talukap ng right ko. Actually, yung eyes mo, para siyang almond. Almond yung talaga shape siya, niya, oo. almond. Sa akin kasi monolid. Dual lid ka, double lid ka. Hindi. Kasi kapag natatakpan mo yung talukap mo, ibig sabihin daw monolid yun. Monolid din ako. Wow, parang Monolid. Ba, ang swerte dyan, alam mo yung mga isa lang. Ay, yung malapad ang makeup area. Oo, grabe. Meron Diba? yung iba ang laki ng space dito. Pero ang saya-saya nung makeupan. Para mabilis lang, konting ganun mo lang, kuha mo. Very Ariana Grande. Yan yung mga mata na magandang lagyan ng eyeliner. Kahit Sina Ariana Grande. mag-drawing ka doon, marami kasi, ang laki kasi ng space. Yung sa akin kasi, ano lang sa akin, cat eye lang. May hati din kasi. Di ba kung kahit gusto mong itaasan na ganun, mahahati siya pag pinababa mo na dahil dun sa lid mo. Sa eyelid. Ganyan ako. Kahit tignan nyo yung eyelid, yung sa akin. Patingin? Nangungusap na mga mata. Oo, sa akin kasi pag nagaganyan ako, typically pang ano yung sa akin, pang ibababa ko. Hindi ko siya tinataas kasi mas cute daw pag ganun. Kailangan ko siyang itaas para maraming matakot sa akin. Para kontrabida ako. Oo. Pang ano kasi fierce yung pataas. Kailangan nakaganyan kapag nakikita ka dapat yung tipong. Ano nga yun? Oo, para happy. Oo. Pero nakakamiss din na ibang tao ang gumagawa ng makeup mo, no? Kasi noon, tita. O kaya ano, ngayon kasi, syempre, alam mo na lahat. Marunong na nga. Pag ginawa ka na nga ng iba yung face ko, parang hindi na nila nakukuha talaga. Nakabisado ko na rin kasi yung mata ko, yung pisngi ko, yung bibig ko, yung ilong ko. Sabi ko, ang pangit mo pala. Oh my gosh, Ganyan hindi. pala yung mukha mo. Pero iba talaga, di ba? Alam mo na syempre yung style ng mukha mo. Oo, bakit ganyan? Tapos pag alam mo, pag wala na akong makeup, mukha talaga akong bagong gising. Yung buong araw ko parang bagong gising. Ay, oo? Oo. Kasi wala talaga akong kilay eh. Parehas tayo. Wala tayong Oo, kilay. wala talaga akong kilay. Kaya yung nakikita nyo po, tattoo yan. Magaling po kami mag-drawing ng kilay. Baby. Nakakatuwa. Diba? Kahapon nga bumiyahe ako ng gabi. Wala kang Papunta kilay? Dito. Wala akong makeup kahit ano. Kaya pero, sorry, I'm beautiful in my own way. Charot! Ako din, kanina. Kaya nga tinitignan nila ako, ano yung nakikita ko? Plato. Wala siyang plato. Sabi niya, walang ilong. Burado lahat.
Blank canvas. Parang alam mo yun, parang nagkaroon, yung plato nagkaroon lang ng bulge ng mata. Tsaka bibig yun na yun. Oh, hindi. Lagi ka namang dito. Maganda na yung eyes mo. Ay, Oo, tsaka ano lips. ba? Uy, Sabi ng tita ko, yun daw ang maganda sa'yo. No, Lips. stop. Pakita mo na sa Robin ang tagal mo. Stop! Diba? Ayan ako mga ka-MB, ito alalahanin ulit din natin dahil Thursday nga ngayon, balikan na naman ng mga bagay-bagay ng nakaraan. Kaya naman kapalarang nasa iyong mga kamay, ano ang kwentong dala ng ating core memory of the day. Dito yan sa, syempre, core memory. It's the picture. Anong tawag mo dyan? What do you call this one? Yung Paper fortune teller. Oh! Ay, Oo, na-miss ko kasi yan. alam mo yan, di ba, pino-fold-fold mo Ah. kasi yan siya. Tapos minsan, ang nakalagay, mga pangalan ng crush mo. Ay, oo. Oo, pangalan ng mga tao talaga Tao. yan. Tapos bibilangin mo yung pangalan mo. Kunyari ako, ay mali. B-E-A, ay, M-I-S-S, B-E-A. Oh, 7. Gaganyan yan, nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos makikita mo doon kung sino yung nagkaka-crush sa'yo. Sa amin kasi hindi color, number. Para saan yung number? Parang yun yung kung anong gustong number, tapos yun din yung aanuhin natin. Tapos pa, kung ano yung na-open doon, yun din yung bubuksan nila, tapos Titignan, di ba? Alam mo, kabataan talaga dati, napaka-creative. Totoo yan. No? It reminds me also of Flames. Alam mo Flames? yung Flames? Oo. Yeah, yung Parang ganon, yung friends, lovers, anime. admiration, Mary, at saka, Engage. ano yung E? Enemy, at saka secret crush yata yung S. Totoo, tapos bibilangin mo din yung pangalan mo. yung maggaganyan, Diyos me, yung garapon. Ang dami-dami talagang naiisip ng mga kabataan nung 80s, 90s, ganyan. Hanggang 2000 meron yan. Ay, lumabas pa lang hanggang 2000 Meron yan, nagaganyan yun? po kami noon. Nagaganyan na kami noon. Mga Nga, hanggang nga, high nga. school, oo. Kasi dati nung medyo tumanda na ako, naging artsy na ako. Nilalagyan ko na siya ng ngipin. Because? Kasi mukha na siyang bibig. Bibig? Di ba? Minsan lalagyan mo na rin siya ng tenga-tenga. Kasi mukha na siyang cat. Oh, I see. Pero, Hindi na pangalan. Ano Ang na? nilalagay ko talaga mga mata-mata, dodrawingan mo na siya ng bibig. Nagiging puppet na siya. wala na atong gumagawa niyan ngayon. Wala na. Siyempre, makakapag-paper fold ka ba pag hawak-hawak mo iPad, cellphone? Uy, masaya yan. Laro po namin yan noon. Nag-tutorial nga sila, di naman nila ginagawa. Ay, oo. Di ba pinapanood nila doon sa iPad nila, doon sa mga cellphone nila. Pero pag nandyan naman na yung papel, mapagawa. Uy, maganda po yung bonding. Oo. Magandang bonding talaga Totoo. yon. Kasi ang may grade, hindi yung bata, yung nanay. Nanay. Dapat pala, bumalik na lang sa school si mother. Uy, saya nun. Father, si ate, si kuya. Totoo ganon. din. Diba? Yan naman talaga yun eh. Actually, hanggang ngayon naman. Noon kasi talaga, iba talaga noon. Tayo talaga yung gumagawa noon. Yes. Literal. Yes. You do a lot of things on your own. Totoo. Bilang isang bata. Ngayon kasi puro ano na eh. Ngayon. Pati assignment ko, ginagawa na talaga. Pagawa naman. Oo, kasi parang tinatamad la, kailangan mong pumasa. Totoo. Kaya, sige ako na ang gagawa, maglaro ka lang. Oo. Bahala Kaya, ka dyan. buti na lang, wala pa akong anak. Buti na Kasi lang. kung meron talaga, sinako ko talaga yan. Uy! Kung ano yung... Hindi naman. alam mo yung very traditional Oo, ka. totoo. Lumuhod ka sa asin. Oo, ano pa ba? Pero iodized. Munggo! Oo, pero durog. Yung durog na munggo. Bait pa rin. Diba? Oo. Papaluin ka din kawayan. Pero yung Ganyan, kawayan sa na sako, yun. tapos papatiwarik ka talaga. Mga ganyan. Ayaw Diba? ko. Kasi yan, ganun. Chinelas talaga ang panampapalo sa akin. Okay, 2x2. Hangin. Ay! Yun yung masakit. Diyos ko, 3 linya yung mapupunta sa pet mo. Hangin. Oo. Kung hindi yung hangin, yung sampayan mismo. Ang laki naman nun. Bubuhatin Oo, agad. hatin talaga yung sampayan, yung talaga yung ihahabol sa'yo. Totoo. Ay, Malo. saya minsan po yung pamalo rin. Iba't ibang type ng pamalo sa atin Oo, noon. check ka natin yung core memory na yan. Yung mga pamalo noong kabataan mo.
Ngayon ba? Anong pinakamasakit na ginamit na pamalo sa'yo? Sa akin kahoy talaga. Shock bislak. Ay, shucks! Hindi kawaya. Ban? Ala, tutunog yun. Yung kapag Diyos hinampas me. ka, gumaganon. Kwa pa rin siya, Patukol! Hala! Tapos takbo kami ng kuya ko. Oo, meron pa yung time talaga yung andito ka. Tapos andito yung pamalo, yung iikot kayo ng Pero at nanay least, mo. tignan mo, Sino ka tayong mga pinapalo noon, tayo na rin ang papalo ngayon. Hindi. Diba? Very disciplined tayo. Totoo, ngayon iba talaga. dahil doon. Well, marami kasi nagsasabi rin talaga na iba yung mga kabataan ngayon sa noon. Yeah. So, syempre, we need to embrace change. Yes, sabi nga nila. exactly. Because the only thing that is continuously Inevitable. Wow. inevitable is change. Constant kasi yun. Constant yun. The only constant thing in the world is change. Okay. So, kung meron mang changes na nangyayari sa paligid natin, we have to embrace them while we're looking back at our memories. Yes. And, combining both of these experiences into a whole new World. world. Yes. Yeah, into a whole new world, World. into a whole new experience. Kasi, magagamit mo yan para ulit maituro ka sa susunod pang henerasyon. Totoo yan. At yan nga yung Diba? natin dito sa core memory. Yun yung gusto nating iparating sa ating mga ka-MB. Na matanda ka na. At lahat ng pinapakita natin sa core memory, kabataan mo yan. Pinapamukha po namin sa inyo kung gaano ka na katanda. Matamahan kayo nasa likod ng camera. Uy! Huwag kong ganyan. Bakit? Hindi pa niya naabutan yung mga wala pa yun. Wala pa yung pinapakita natin sa core memory. Hindi pa tayo nagpakita ng pasagad. Pasagad? Alam mo ang pasagad? No! Yung ginihila ng kalabaw. Yung gawa din sa kawayan. Kaya na pa ganon? Parang sled. Okay. Hindi pa tayo nagpakita ng ganon. Ay, maloka kapag yun pinakita natin, matutuwa siya. Ganun basta. Ala-ala yun siya. Yun, ganun yung mga ala-alang gusto. Sige, next time, Sir Mark. Pagbibigyan ka lang. Oo, lirigyan ka namin. Mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang glowing sa ganda ng umaga natin dito sa Morning Balitaktakan. Mamaya naman ang mga balitang tinutukan ng RNG News. Kung saan po, 3 po ang nasawi matapos malunod po sa San Fernando City, La Union. Itong mga 3. Yes. Ito yung tinulungan nila tapos nadamay pa. Exactly. Yung dalawa po doon, dapat tutulungan niya. Yung isang nalulunod, however, nadamay rin po sila. At hindi lang po yan dahil po sa pamamagitan ng sining ipinakita po ng mga taga Baguio kung paano po sila makiisa laban ng mga Palestine sa isang mass act. Tama ba? Yun yata yun isang Basta yung detalye mamaya yan siya. At syempre, dahil paparating na po ang Pasko, malapit na. Syempre, yan ay mga tataas na pupunta na ng Baguio City. Ang mga turista natin. Kaya ngayon, parang isang hotel dito sa Baguio City ang magandang puntahan. Isang magandang puntahan para mag-staycation. Yeah, kasi andun na Sana daw tayo lahat. din. Oo, bakit Kapag hindi niyo po kami staycation tayo, sabihan ko nga si Sir Chino, pakikat po ulit to. At syempre, kikilalanin din natin ang ilan pa sa mga kandidata sa darating na Miss Universe Philippines Benguet. Ito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Sasabihin ko sana bida yun. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now!
Bakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan. Anong pananalaga ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. Na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Board. ng El Nino na nararanasan Sasakyan dito sa Pamin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. October 9, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Nasawi ang 3 magkakamag-anak mula sa Blan Benguet matapos malunod ang mga ito sa San Fernando City, La Union. Magbabalita Charles Nicolimo. Sinubukan pang iligtas ng mga kinatawan ng BFP at PCG ang lalaking ito sa dalampasigan sa Barangay San Francisco, San Fernando City, La Union, bandang alas 3 ng hapon noong Linggo, October 5. Ito'y matapos siyang malunod habang naliligo sa dagat. Sumaklolo naman ang 2 kamag-anak ng biktima pero pati sila nalunod din. Nandun po sila sa cottage, then nagkakaroon po ng mga kunting kasiyahan, tapos yun nga po dun sa pagligo po nila sa dagat. Initially sir, yung isa lang po yung parang near drowning. Ngayon, trinay pong isave nung 2. Ang kaso, dahil hindi nga din sila ganon kabihasa para gawin yung pagliligtas sir. Rumesponde naman ang CDRMO, PCG at BFP sa insidente pero inabot sila ng 1 oras bago mahanap ang unang biktimang nalunod. Ilang minutes na yung nakakalipas bago po na itawag doon sa mga mag-rescue. Most probably, lalo kung lumubog na din po yung tao, medyo mahirap po talagang hanapin.
So, yun po sir, actually naitawag naman po siya ng 255 pero nakuha na po yung unang victim ng around 350. Kinabukasan na nahanap ng mga otoridad ang dalawa pang mga biktima. Pawang residente ng Sablan Benguet ang mga nasawi. Plano naman ng CDRMO na paigtingin pa ang pagtuturo ng water search and rescue sa mga barangay sa inaasahan pang pagdagsa ng mga turista ngayong bare months. Charles Nicolimon, RNG News. Sa pamamagitan ng sining ipinahayag ng taga Baguio ang kanilang pakikiisa sa laban ng Palestine. Magbabalita Ron Marana. Hindi bala o baril, kundi brush, pintura, panulat at talento. Ito ang naging sandata ng ilang grupo sa Baguio para kondenahin ang patuloy na genocide o pagpatay sa mga Palestino sa nagpapatuloy pa ring gyera ng Israel at Hamas. Lumahok dito ang mga estudyante at mga organisasyon sa Baguio. Bali, commemoration po natin ito dito sa Baguio City ng second year anniversary ng Al-Aqsa Resistance sa Palestine. Na yung Al-Aqsa Resistance, siya yung nagmark ng global campaign ng mga mamamayan sa buong mundo para sa solidarity sa Palestine dahil nga sa naranasan nilang genocide ngayon na yun, attack siya ng Israel at US. Bago magsimula ang protesta, nagsagawa muna ng iba't ibang cultural workshops. Kabilang dito ang mural at placard making, theater arts, poetry writing at zine making kung saan ginamit ang sining bilang paraan ng kolektibong paglaban at pakikiisa. Na hindi nga lang kasi siya parang art for art's sake, kumbaga may message kasi tayo na gustong i-convey sa ating mga artworks, sa ating mga literary works, ganyan, iba't ibang cultural works. Ito naman, dahil nga may ganitong iba't ibang forms na pwedeng i-take form itong ating resistance na hindi lang naman nalilimita sa mga pag-arali, ganyan, and others. Ito naman ay dahil nga mas open nga siya, ay parang mas nagiging accessible nga siya for everyone, mas madali siyang madali nga siyang maipapakalat pa to a broader audience. Poetry can be used to, pwede din po siya sa propaganda para po sa mga hindi po gaano maalam sa mga struggles of the Palestinians. Poetry can be used to disseminate that information in a way na that's more easily consumable and resonates more with the feelings of people. At ginagamit din po ito para hindi makalimutan ang mga pinagdaanan nila. Bit-bit ang mga placard, bandila at mga ilang obra na sumisimbolo sa pakikiisa at pakikibaka ng Palestine. Sa bawat sigaw at awit, muli nilang ipinapahayag ang panawagang Free Palestine. Ang issue ng mga taga-Palestine ay issue din natin dito sa Pilipinas na meron tayong karapatan sa mga lupa kung saan tayo isinilang. Kaya hindi natin sana dapat kinukutya yung mga aktibidad na ito, yung mga aktibidad ng pagkikiisa para sa lahing Palestino. Muling ipinakita ng mga residente ng lungsod na ang sining ay hindi lamang para sa mga malikhain, kundi maaari rin itong gamiting sandata sa pakikiisa at paninindigan. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, pumalo na sa higit 67,000 na Palestino ang nasawi sa gyera sa Gaza na nagsimula noong ika-7 ng Oktubre 2023. Ron Maranan, RNG News. Ngayong pumasok na ang bare months, muling napupuno ng okasyon at pagdiriwang ang Baguio City. At isa sa mga hindi mawawalang venue sa mga ganitong pagtitipon ay ang Hotel Supreme. Alamin sa kwento ni Ron Marana. Malaki ang ambag ng mga museo sa kultura, tradisyon at lalo na sa kasaysayan. Kaya't kada taon, nagtitipon-tipon ang mga museum professionals, cultural workers at heritage advocates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasi itong Philippine Museum Congress ay resulta ng grant ng National Commission for Culture and the Arts. So the main purpose is to gather the museum workers and those working in the industry so we can give them concepts or we can share our concepts of how museums will be in the future.
Ngayong taon, napili nilang venue ang Baguio City at isinagawa nga ito sa Hotel Supreme. Ginawa namin sa Hotel Supreme because this is the most venue to conduct it. Nasa kanila yung mga facilities, nasa kanila yung function halls, yung venue, yung accommodation, and it's near other areas. So, magaganda kasi yung function halls nila, diba? Parang it has everything already. So we conducted it here. Ang mga gantong aktibidad ang target ng hotel. Katunayan, ang mga function halls ang isa sa kanilang mga pinakaalok na serbisyo. Well, we are so lucky that we've been hosting a lot of Congress. Hindi lang itong Philippine Museum Congress. But since Baguio Museum is also the host, and we are so lucky na tinay-up nila ito sa Hotel Supreme. As we all know, Hotel Supreme is home to many different venues, many different halls. And right now, we're having the Philippine Museum Congress. Malalawak na function halls, kumpletong pasilidad, at maasikasong serbisyo. Patuloy na pinapatunayan ng Hotel Supreme na ito ang perfect venue ng mga gantong makabuluhang pagtitipon dito sa Summer Capital. Recently, we added a mega, if I may say so, a mega facility, which is the Meritus Hall, and we can accommodate up to 2,500 persons. Before, this is the largest venue, which is the Diamond Grand Ballroom. It can cater up to 1,000 pax, but we've added from 10, we've added at least 4 brand new facilities which is located in our Hotel Supreme Mall and Event Center. At sa pagpasok ng Beermans, siguradong kaliwat kanan muli ang mga party for the holidays. We are inviting everyone to check Hotel Supreme because we are introducing a new building which is the Hotel Supreme Mall and Event Center. Hindi lang siya hotel rooms, you can see different establishments and stores that you can avail of the services, gym, spa, and everything. There's also new restaurants and cafes. So this coming Beermans, if you want to stay with Hotel Supreme, please visit us and check out the new facilities. Para sa mga nais mag-book ng kanilang venue, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Mula ko si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa atin. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzel Ridge Cafe, located at Brizzel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari silang i-contact sa 0906-058-4232. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozart Music has the gear to get you there. Guitars, drums,
words and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang morning nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako makikilala na naman natin ang ilan sa mga kandidata ng Miss Universe sa Philippines Benguet. Dito yan sa Bida Yan Siya. Bida Yan Siya. Wala talaga. Siya, sige. Sige, ito na siya. Kakagigil naman. Ba't nawala naman yun siya? Oo. Siyempre, kasama nga natin ang tatlo sa mga kandidata. Oo, nakilala natin ang unang tatlo nung nakaraang linggo. Ngayon naman, tatlo ulit. Diba? Ang dami nila talaga, no? Tapos ang gaganda pa. Ang ganda nila, ang tatangkad nila. Insecure. Kasama natin ngayon si Dolly Joy Macaburas ng Ambyong La Trinidad. Hello po, good morning. Magandang umaga sa'yo, Dolly. Kamusta ang umaga mo? Puyat. Sabi ko na pa eh. Puyat. We're the team puyat actually. Walang tulog. Pare-pareho pala tayo eh. Oo. Siyempre kasama din natin si Miss Mary Jennifer Moltio ng... Moltio, tama? Moltio. Ng Bugyas. Gawi say agaw, kakailyan. Puyat ka din. Yes, galing po sa biyahe. Hindi halata. Pagod. Oo, mga ganyang mga mukhang kahit na puyat, hindi halata, no? Ba't yun sa atin? Ba't sa atin? Natulog ka naman ng 8 hours. 12 hours pa minsan. Oo, pagkagising mo, ngarag ka pa rin. Ito din isa, si Meiji Claire Sotero ng Tublay. Hello. Hello po, maptang jag sa pasun si Kate Jun Umin, tan maptang kay Jun Umin, ni man jag sa pa. Pa-translate, yes. Good morning to each and every one of us and beautiful po tayong lahat. Sabi ko na, doon talaga ako, doon ako naniwala eh. Sa good morning, okay na. Sa inyo na yun. Ayaw nyo na yung good morning. Yung maganda kami sa umaga, doon na lang tayo. Yes, please. Thank you very much for saying that. We are beautiful. Kamusta so far ang inyong journey sa darating na grand coronation ng MUPH? Unahin natin si Miss Ambyong. Schedule-wise, we did not expect that ganun pala ka-hectic talaga. So the organization is really trying to instill to us that we will be having a very busy schedule, whoever will move forward. Oh, yes. So, yung napili na kayong lahat, na ilatag na sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Truly. O anong mga naging favorite mo so far na activities? One memorable activity is we visit Bethesda, so that's a charity. We have the chance to be with the kids. We have the chance to show their talents. Ang gagaling nilang mag-gitara, ang gagaling nilang mag-choir. And it's very fulfilling for us that it touch us emotionally. Kasi nakita namin na may kagandahan. Rami-rami nang nangyayari sa mundo, like corruption, hatred. Meron pa rin tayong simpleng magagawa by just giving like bread or juice to the kids. Yes. Totoo yan. Real, no? Kailan kayo magdadala dito? Oo nga. Just! Kami rin naman wala rin. Oo. Meron po, kids pa po Kids at kami. heart. Diba? Si Miss Mary naman, ikaw, kamusta so far ang iyong journey? Pagod-pagod pa rin ba? Kaya pa ba? Nagkasakit na ba? Ano?
Actually, I'm feeling grateful kasi so far hindi pa ako totally na nagkakasakit talaga. So, sakitin ako before, pero right now, na-amaze din ako sa journey ko na despite I'm working 9 hours at night, and then during my free time, I just take a nap and then go to activities of yun nga nabanggit ni Dolly na sobrang busy po ng schedule namin. And really, na-enjoy ko po yung experience sa dami din ng mga generous sponsors and partners ng organization. And of course, yung pag-aalaga po sa amin ng organization. Hindi po may pagkakailan na sobrang nakakatuwa at nakakataba po ng puso na naaalagaan po kami mga candidates. Feeling ko nga din Pero sa busy schedule mo, sabi mo, nag-work ka sa gabi. 9 hours. Oo, 9 hours. May ginagawa kayo sa umaga dahil sa mga event. Paano ang training mo ngayon? Stock knowledge, muscle memory. Yun na lang. Siguro dahil na rin sa Umaasa ka na lang. experience. Sa paglalampa, ganun, hindi ka rin parang, ayaw mo na. Oo. Siyempre may mga times na parang nadidrain na talaga tayo sa activities and everything. Pero I think because of my experience din po, just to share with you, I started joining pageantry when I was 5 years old. So I think kaka-join ko din po, nandun na rin talaga yung muscle memory and alam na ng katawan at saka ng utak. Eto yung pagdadaanan ko, sige, magtrabaho na lang ako ng 9 hours. At least may sweldo ako. Pag-ising ko sa umaga, rampa. Sana hindi nanonood. Parang wala nang choice. Parang ganun lang, no? Oo. In fairness, ikaw, Tublay naman. first time mo ba ito tublay na sumali sa pageant? Actually, this is my second time. So, yung shift po talaga ng pag-join sa municipal-wide na pageants compared ngayon na malawak yung scope. Parang province, no? Parang overwhelming siya at the same time challenging. Pero I'm happy na I'm using these challenges for me to be more inspired and motivated to continue doing my best sa pageant na to and to make my municipality proud. Totoo yan. Kasi parang 2 weeks na lang grand coronation, na. Yes. Oo, paano nyo na? Hindi yon kasi ang malala, sa darating na Sabado, prelims na. Parang grabe yung pinagkakasya nyo na lang lahat. Gaano kahirap to na parang mabilis kasing araw. Paano nyo nahahandle yun? Oo, paano nyo hinahabol yun? Naka-rubber shoes ba kayo? Naka-heels? Just. Siguro unahin natin sa ambyo. Siguro for me, all of us are experienced, and to be emotionally stable and to be present with yourself is very important. Especially that in a very hectic or high-pressured environment like pageantry. You need to be yourself and to reflect every day. Kung kaya mo pa ba? Kumusta ka self? Like ganyan. How you think? Paano ka mag-isip? Okay? Because sometimes how you think will encourage you or discourage you. Yes. Maganda yun, no? You have to ask yourself, kumain ka na ba? Hala, nakalimutan ko kasi may rehearsal kanina. Just, kausapin mo yung sarili mo. Oo, hindi naman siya nakakatakot. Siguraduhin mo lang na kapag kinakausap mo yung sarili mo, walang nakakarinig, ha? Oo. Kapag may nakarinig, ewan ko lang. Ikaw, Ms. Bugyas. Ano na po ulit yung question? Paano mo paano mo ina-overcome? Okay. So, for me po, I think I really had to prepare myself mentally and physically before pa kami sumalang sa screening ng Miss Universe Philippines Benguet. And knowing kasi na it's a bigger title that we're vying for, I really had to prepare myself mentally because in my experience din po before, sadyang nakaranas din po ako ng mental health challenges because of pressure, time management challenges, and yung andun din yung takot minsan na kapag ka hindi handa yung mga gamit mo, walang financial source, 'di ba? Grabe po yung pressure talaga mentally. So, I had to prepare myself, and right now, despite nakaka-experience pa rin ako ng challenges in my journey, kinakausap ko lang din po talaga yung sarili ko, and nagdadasal na lang talaga ako na, Lord, alam kong hindi mo ako ilalagay sa sitwasyon na to na hindi ko kaya. So, pipiliin kong kayanin. Oo, yan. Gusto ko yung sinabi niya. Pipilitin kong kayanin. Oo. Kasi pinasok mo yan panindigan mo, sabi nila. Pasok ka, tapos hindi mo papanindigan, mag-quit ka, ano to? At saka may price yung mga ganon. Ikaw din, kamusta naman ang paghahabol mo sa araw? Ayan, so, syempre, very hectic nga po yung schedule. Pero pinipili ko pong unahin na huminga. Yes, and then, after ko huminga, it's all about having a good mindset as mentioned by kasi having a good mindset, hindi talaga niyan
hindi niya inaalis yung challenge, but it gives you the power to face it, to face the challenge, and at the same time to trust the Lord kasi sa kanya talaga makakaranas ng pahinga, and also kumuha ng motivation sa mga supporters, sa family. Yun po yung very important. Ang ganda nung natutunan natin sa kanilang tatlo ngayon, no? Self-checking, tapos perseverance, tapos yung isa naman, breathing. You have to breathe. At hindi lang siya for pageant. I think for everyone na nanonood sa atin ngayon, kailangan nating isipin na hectic ang schedule natin talaga. Everyday marami tayong ginagawa. So learn how to self-check. Learn how to go through beyond yung mga nararanasan mo. And of course, kailangan mong huminga. Paano ba huminga? Mag-staycation ka, girl. Oo, kaya mag-vacation muna kayo. Makain pa ba kayo? Oo, nang maayos. Hindi na. We've come to realize, akala ko ang payat ko na, pero yung ibang girls, ang payat, nagpapapayat pa. Oo. Kaya pa? Oo. Ano yung diet mo? Oo. Actually, nag-stress eating po ako sometimes. Pero dahil sa hectic ka po yung schedule, parang nakakapag-skip na po ako ng breakfast and lunch. So, hangin 1 na meal lang. a day. Hangin. Pag may time, go, kain. Pero pag yung kumain ka naman, kain talaga ng bonggang-bongga. Hindi naman po. With pa rin, control. Oo, control. Yes. Kahit nag-i-stress. Gusto ko yon. Gusto ko matutunan yung stress eating, pero control. Parang hindi ko yung kaya. Oo. Kasi ang alam kong stress eating, kung ano yung nakalagay, kulang pa dapat yun. Oo. Like, magmumukbang ka literal. Oo. Di ba ikaw pa? Naman, Nag-stress eating ka ba la so far? Hindi po. Actually, before, nung nalaman kong nakapasa ako sa screening, ayan na, sina-handler, diet ka na ha. Kasi nagkaroon na ako talaga ng belly fats. However, when I tried a diet, a specific kind of diet, parang medyo nahihilo na ako. No rice. So sabi ko, okay, hindi to yung diet na para sa akin. So tinry ko ulit i-adjust into something na based on my weight, on my So kaya ko pa rin palang mag-rice but in moderation. Tapos more fruits. And veggies. Exactly. Para yung mag-full. O si ano kayo naman. mag-rice. Oo, ambyong. Ano naman ang ating diet? Actually, maybe nasa genes na kasi namin na kahit kumain. Actually, ang goal ko, magpataba ng magpataba para pag na-exercise, at least maging tone. Oh, yes. Yeah. Pero wala talaga, hindi kaya. Kahit anong kain. Kayo ang pinagpalang pamilya. Kayo ang tunay na mahal ng Panginoon. Totoo yan. Kayo ang nadidinig. Oo. Kayo yung kapag nagdasal na wag tumaba, siguro yung mga ancestors ninyo, pinagbigyan kayo kasi isang buong taon niya yung hiniling. Totoo. Para sa linya ninyo. Nanggigigil naman ako. Kakainis, no? Diba? Ano yung jeans mo? Diba? Going to the pageant, of course, you have your own advocacies. Yes. Can you tell us about your advocacy? So, my advocacy is entitled Shape, a pathway towards a better present and even brighter tomorrow for Benguet. So, ito po is centered po sa sports and health. Kasi through sports, dun ko po nakuha yung healing ko kasi I was struggling with my mental health during these times. And then, dahil po sa volleyball, dun ko po nakuha yung confidence, kung nakapag-express po ako ng sarili ko. And I really wanted also to help other people who are experiencing the same, especially sa youths kasi very much inclined sila sa technology din, sa social media. And very big factor yon na nakaka-affect ng mental health. And through sports, parang nababaling yung kanilang attention. And nakakapag-take care din sila ng physical health and then mental health. Yun po. Ang napakagaling sports. Oo, dati may sports din ako. Ano? Ha? Ano? Jackstones. Ay, oo. Nag-ano ka dyan, no? May liga kami dyan. May liga ng mga Jackstoners. Pero magpa-volleyball ka? Opo. Real? Halata, actually, sporty siya. Oo, no? Parang, ito yung parang feeling spiker ko ka ba? Pag akong ganito, hindi ako maglalaro ng sports. Sa bahay Masyado lang. akong maganda. Wow! Oo, hindi ako hahawak ng kahit na anong klaseng bola. Pwede rin namang maging magandang maglaro. Totoo, exactly. Oo. Ano Ganun ba? yung bola? Ganun lang. Ganun ba? Very demure. Very demure. Diba? How about si Bugyas? Ano naman ang iyong advocacy? Ayan. So,
for my past journey sa pageantry, talagang nakafocus ako sa mental health because I experienced mental health challenges myself. However, when I stopped joining pageantry for 3 years, I took a rest kasi nga may na-face din ako na mental health challenge. And then I became part of non-government organizations. And then later on, I realized na I want to advocate for transformational leadership. It's more on, training and equipping future leaders to become effective and effective leaders with integrity. So, doon po sa organization namin, sakop namin ng iba't ibang advocacies. So, supported namin ng mental health, grassroots sports, 10K on environment, sustainability, tourism, sustainable tourism, what else? Digital learning. So, kumbaga, ngayon po, ang nagiging role ko is really to train individuals who want to become leaders, trainers, and mentors. And some of my most favorite activities is yung pagiging mentor po sa painting, wherein we utilize painting as a way to express our feelings or emotions to help cope with mental health as well. So since yun talagang focus ko before, mas marami po talaga akong experience sa mental health. But I want to, expand my skills and knowledge talaga since na based sa mga nakita ko sa experiences ko is nakapag-engage na ako sa different advocacies. And sa nangyayari po sa Pilipinas ngayon, we really need to build effective and leaders with integrity. So, it's very important po na alamin po natin kung ano yung potential ng mga youth and i-empower natin sila. Bigyan natin sila ng support in order for them to, discover more about themselves and teach them to really work with honesty. Yes. Honesty is keeping off the grass. Akala ko is the best policy. Pa ba yun? Keep off the grass is the best policy. Just. You get that? I get it. I get it. Yes. How about si Ambyong? Okay. For me naman, I realized that I'm advocating a lot of advocacy depending on the environment where I am in, sa work, sa church. But for this one, I want to advocate simple thing. Like, in a world full of concerns, we have corruption, hatred, like that. May magagawa pa ba tayo? Or if you will ask yourself, as an individual, may magagawa pa ba ako to change or to make a difference? And then you came to realize na nakakalimutan na natin yung pinakasimple. That we who are opportune are responsible for those who are not, for those who are in the lower level of the society. So my advocacy is entitled, Binadang, You're Extra for an Extra Mile. So, yeah. So, ikaw, ano ba ang extra mo na maibibigay mo sa mga less opportunate? So, we have time, talent, and treasure. So, I learned kasi sa church na kapag may humihingi ng tulong, ang sinasabi natin, I am praying for you. And that is not enough. Kung ang talagang kailangan nila is a material thing. Yeah, yes. So, parang ganon siya. So, sa ibang bansa, they have already a location kung gusto nilang ibigay itong bagay na to, they can go to that one. Pero sa atin, ang dami nating mga basura. So, ibabasura mo yung sapatos or t-shirt dahil hindi mo gusto, pero ang daming nangangailangan. Yes. So, why we don't have a location for us to give those things? And of course, for our talent, we can also share our talent. Kayo po, baka ma-invite po kayong mag-guest speaker sa mga graduation, it's not only material things, it's about your talent and your time. Yun po. Maganda yun. No? Kasi kapag ginamit yung talent mo, yung iba may honorarium pa. Pero kakaiba yung mga nila, advocacy nila, ang saya. Parang, sana lahat na ganyan. May advocacy din ako ngayon. Stress eating. Hindi, kasi ako kung sasali din naman ako talaga. Ang isa sa mga ina-advocate ko ngayon, slow fashion. You're into that. Slow fashion talaga. So, mga upcycled things, upcycled everything. Ulit-ulit na mga damit, mini-mix and match to create a new one. Because in a world full, in a world full of corruption, gawin tayo. Bukas, sa Sabado na, ang gala night ninyo. At costume. Oo, baka naman meron kaming marinig na
magpahapyaw ng costume. Oo, naaabangan ng mga tao. Nako, Sir Bert, parang ano na. Magpapaalam muna. Oo, hindi pwede. Oo, ata. Surprise ata yun Surprise. Pero bongga ba? Yes. Of course, kaabang-abang. Wow. Naku, na-excite tuloy ako. Pupunta talaga ako dyan, bakla. Oo nga, di ba? Invite nyo naman yung mga viewers natin para pumunta sila sa darating na Sabado. Yes, so Kagamis, Ayago everyone. Again, we are inviting you to our preliminary competition on October 11. So that would be on the 19T Hall of Forest Lodge, Camp John Hay. So doon po mawi-witness po ninyo ang swimsuit and gown competition. And then by 7 p.m. in the evening is the Charity Gala Night and Creative Costume Competition. So doon nyo po mawi-witness ang mga pasabog namin. And then on the 19th will be our Coronation Night. That will be on Cap John Hay Trade and Cultural Center. May time na ba? May time. To be announced po yung time for the coronation. But for preliminary, it would be 1 p.m. And then the Charity Gala Night would be 7 p.m. So magkaiba yun. Separate yung 1 and 7. Yes po. So saan ako pupunta doon? 1 and Dalawa. 7? Oo. Iaano mo doon. O kailangan ko ng dalawang outfit din. Cycle. Hindi pwede. Isa lang yung labang na paggawa ko. Oo, yun din pang-aabangan namin sa'yo. Ha? Yun din yung aabangan. Uy, doon! Sila ang kaabang-abang doon. Hindi ako. Nakakaloka ka. Oo. Alauna 7 yung national costume talaga. Doon ako na-excite. Anong meron dito sa Gala Night natin? Yung tawag nito, charity. So it's going to be like a fellowship and a night for our sponsors, partners. You know, it's going to be a night full of memories and connections. And then later on will be the creative costume competition. And whatever is gathered for the charity gala night will be sent to our chosen charity. Ay, that's cute. That's cute. Oo. So, baka meron kayong i-add yung mga online, may online voting pa pala kayo. Go. Paano kayo aabangan? Help us secure a spot sa top 5 by voting po sa aming by visiting po the Facebook page of the Miss Universe Philippines Benguet. I-check nyo lang po yung mga headshots namin and may link pong naka-attach doon. You can click there and then you can cast your vote po. So hanapin nyo ha, Miss Universe Philippines Benguet Facebook page. Nandun lahat yan. Tapos nag-update naman kayo every now and then sa mga nangyayari doon sa Facebook page nila. Nakita ko nga yung pagmumukha nila, Kap. Diba? Nakakaloka. O, baka may nais kayong batiin. Umpisa natin kay Ambyong. O, parents, friends, loved one. Yeah. First of all, we wanted to thank you, our local director, Ma'am Wainona Luis Galvan, our executive vice president, Carlton John Araboy, and of course, our chief creative director, Bert Danao Kabusi. So they are the one behind all the hectic schedules. They are making sure that we are okay, you know, providing extra food, tapping our shoulders every now and then. Thank you very much. For my friends, church, work, thank you very much for your support. I really do appreciate it. Yes. Si ano naman? Facebook, yes. So, daka iyaman ko, kayo amin kakailyan, friends and family. And to those who are supporting me, kahit nakilala nyo lang ako sa mga kakilala ko, thank you so much for casting your votes and for always interacting with my posts, with the posts of Miss Universe Philippines, and supporting us, the queens of Miss Universe Philippines Benguet. Nice. The blind. Again, to my family, my friends, and especially my handlers. Sila po talaga yung pinaka nag-e-effort din talaga para maganda tayo sa stage and sa performances. Thank you for supporting me and believing in me. Yan lang po. And I would also like to... Di pala ako. Sorry. Yes, Oo, naka-white t-shirt lang. Mali pala. Dapat mga nakaputi lang. Oo, magpuputi. Next, magpuputi na rin ako. Thank you very much for being with us sa Morning Balitaktakan, Miss Dolly Macaburas, Miss Mary Jennifer Molcho, and Miss Meiji Claire Sotero. And we're looking forward sa mga pasabog ninyo sa mga darating na araw. October 11 for your preliminaries and October 19 for your grand coronation.
coronation. Oo. Talagang pupunta kami doon. Oo. We will see you na dalawa doon sa Grand Coronation. Ako naman sa, hindi ko alam kung alauna ba o alas 7. Nag-iisip. Hindi. Siya yung Magaganda-gandahan lang talaga ako doon. Literal. Rampa lang siya lang doon. Oo. Rampa. Bibili nga rin ako ng mga ganyang sapatos para kunwari, Kwan. Candidate ka? Oo, candidate. Uy, Miss Bea Miss po. Bea. Representing. May maganon din tayo. Thank you once again. And good luck. Good luck sa inyo. Ang tricky, ang gaganda ng mga advokasya nila. Talagang tagisan, hindi lamang ng ganda, kundi talino at advokasya. Pasalamatan din natin ang ating mga partners for today. Pongtao Dashcam Supplier located in Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao. Para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. And ng Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection at may free assembly. And of course, may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At nang surf this hour with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. We would also like to thank 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. And of course, ng Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pactal Valle, Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. Si Chase. Hello. At ganyan din, belated happy birthday kay Kenji Bernabe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa lahat po ng nagbe-birthday po ngayong araw. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Kayo, baka may kakilala kayo nagbe-birthday ngayon. Or belated. Oo, belated. Advance. Wala. Sino? Hindi naman po birthday. Go. Congratulations po pala sa batch 2025, graduates ng University of the Cordilleras. Actually, kaka-graduate lang po namin. Congratulations! Oh, that's nice. Kayong dalawa, kaka-graduate nyo lang. Kahapon lang talaga. Hectic nga talaga ang schedule ninyo. Totoo. And from graduation, diretso photoshoot. Yan. Congratulations sa inyong dalawa. Tayo, kailan tayo graduate? Tapos na ako. Ako bukas din. Mga KMB, ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Ay, 77 days to go. Pasko na. Meron pa kayong mga wishlist? Wishlist ko, safe and healthy always. For all. Yes. Wala. Magpaka-selfish ka naman. Anong gusto mo? For me, for myself, to be healthy. Material na bagay. You know what? Umpisa na akong magtrabaho, earning money, you've come to realize that health is very important talaga. Hindi din! Kailangan natin, ang wish mo dapat mas material maraming pera. Simugis naman. Simugis, anong wish list mo? Parang ayaw nyo nang marinig yung sa akin. World peace ba ito? Well, simple lang naman, a happy and healthy family. And of course, the crown I'm buying for. Naman, how about you? Same lang po sa kanila. World peace, healthy mind, healthy body, and at the same time, the crown. Sige. Ako kasi talaga ref. Huwag niyong kakalimutan, may 8,999 pa rin na ref. Personal po yun. 2 doors. Yung sa akin po 7,000 air fryer. Yung nakikita sa labas, yung tutuktukin mo. Basta 2 doors yung sa akin, yung maliit lang. Yung sa akin 4 doors. Cabinet na yun.
Mga Kemi, makita-kita ulit tayo bukas dito pa rin sa Masaya. Very inspirational at inspiring na. Very inspirational. Very inspiring. At informative. Nagulat din ako. Ang dami nating information. Morning! Balitaktakan! Mayat niya! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.